Good morning po mga katanim. Ngayong araw po maglalagay po tayo ng fertilizer sa ating mga ubas. Magpo-pruning po kasi tayo, piniprepare po natin ang ubas. Para sa pagpo-pruning natin, kailangan po natin silang bigyan ng fertilizer bago natin i-pruning para po sila ay mamunga. Yan po ang ginagamit kong fertilizer. Cut 14-14-14 saka Nutribor. Yan pong dalawa na yan paghahaluin natin. Ang lalagyan po nating puno ng ubas ay 14 na puno. Isang lata ng sardinas bawat puno. Kaya ang paghahaluin po natin 7 takal ng Nutribor saka 7 takal ng 14. Bali kalahating lata bawat puno ang ibibigay natin sa ating mga ubas. Paghahaluin lang po natin yan. Ang dalawa na yan. Saka po natin ibubudpod sa ating mga puno ng ubas. Yan po yung pantatakal natin. Lata lang po ng sardinas. Yan na po kasi ginagamit ko simula nung una. Pag malalaking puno po, 1 lata bawat puno. Pag medyo maliit naman, 1/4 hanggang kalahating lata. Haluin lang po natin bago natin ibigay. Para balanse po ang fertilizer na maibibigay natin. Yan po. Dati po ganyan ako magbigay ng fertilizer. Dinadakot ko lang. Hindi po nagpapare-parehas ang bigay. Kaya ngayon po tinatakal ko na 1 lata bawat puno. Sa paligid lang po ng puno. Mga 2 feet paikot ang bigay ng fertilizer. Yan po, yung harapan po niyan ay simento kaya sa likod lang po ako naglagay. Yan po medyo maliit pa lang. 1/4 fertilizer lang po yan pag ganyan kalalaki pa lang. Yung malalaki naman, 1 lata na po yan. Paikot sa kanyang puno. Yan, may mga tanim din po tayong mangga yan. Duktong po yan, mga mangga na yan. Ang variety po, Golden Queen saka Millennium Mango. Ibudbud nyo lang po bawat puno ng ubas. Yan, ikabuwalan na ang ating mga rootstock ng mangga. Pinapalaki pa po natin yan bago natin duktungan. Meron din po tayo dyan mga pinatubong dragon fruit. Hindi pa po natin na itatanim. Mga mimugat na rin po yan. Yan, ganyan lang po. Budbud nyo lang po paikot ng inyong mga ubas. After 2 weeks, saka po natin siya ipopruning. Pag nakakain na po siya ng maayos. Binubudbud ko lang po na ganyan, hindi ko na hinuhukay. Yung iba po kasi, ang ginagawa nila, hinuhukay pa, medyo matrabaho, lalo na kung marami kang tanim. Yung okay din lang po yung ganyan, basta susundan lang po ng tubig pagkatapos na isabo yung fertilizer. Para siguradong bumaba sa ilalim ng lupa ang patabang nilalagay natin. Hindi masayang, hindi mag-evaporate lang sa hangin. Siguraduhin lang po na lahat ng puno nalagyan ng pataba para hindi masayang ating pagpupruning. Yan po yung ginagamit natin na drip irrigation. Yan po yung gagamitin natin pagpapatubig dyan para sigurado pong matubigan lahat ng bumaba po sa ilalim ng lupa yung patabang nilagay natin. Kailangan po kasing mabasahan ng tubig yan para malusaw. Yan po nag-uumpisa na siyang tumulo. Malakas po yan. Kaya siguradong mababasa po yung buong taniman natin. Mga 2 hanggang 3 oras po natin yung pinapaandar pag nagpa-fertilizer tayo. Para sigurado pong malusaw lahat ng patabang nilalagay natin. Masasayang lang po kasi once na hindi natin malusaw. Nasa ibabaw lang siya, masisinaga ng araw. Mag-evaporate na po yung urea na kasama niya.
May urea po kasi ang 14-14-14. Yun po ang nag-evaporate sa hangin. Yan po, nadulusaw na po yung mga pataba nating nilagay dyan. Ganyan po ang way natin ng pagdidilig sa ating ubas para hindi na siya matrabaho. Naka-drip irrigation siya. Sa baba lang ng ubas siya nababasa. Yung dahon, hindi po inaabot yan. Para iwas sa pungus. Napupunggus po kasi ang dahon pag laging nababasa ng tubig. Yan po, nalulusaw na po yung mga pataba. Yan po ang pinaka-importante. Once na magpataba tayo ng ating mga halaman, kinakailangan diligan. Lalo na kung ang gagamitin natin ay mismong granules, hindi na nilusaw sa tubig. Ganyan po tayo mag-prepare ng ating ubas bago tayo mag-pruning. Yun lang po. Maraming salamat po.